Panginoon. So hindi ko alam, after na preaching mga kapatid, kumuha sila ng offering. Amen? At ang amount mga kapatid ng offering na ipinagkaloob ng mga kapatiran ay worth 17,200 mga kapatid. Amen? 17,250. Yun po yung amount. Tandang-tanda ko mga kapatid. At ang sabi ko, Pastora, kukunin ko yan pero ibabalik ko rin as offering sa iyong church. Sabi niya, Pastor, marami na kaming utang sa iyo. Marami ng pagkakataon na nangangaral ka rito sa church. Kumukuha kami ng offering para ibigay sa iyo, pero ang ginagawa mo, tinatanggap mo, pero binabalik mo rin as offering para sa iglesia. Pastor, sana mapagbigyan nyo rin na. Mapagbigyan nyo naman po kami ngayon. Kunin mo yan. Gamitin nyo yan para sa inyong iglesia. At ang offering na yon, mga kapatid, amen, ay ginamit natin pandagdag para sa pagtayo ng iglesia ito. So narito, mga kapatid, sa gusaling ito, ang pagpapalang ipinagkaloob nila. At ang sabi ko, mga kapatid, nakita ko, before ako pumasok, mga kapatid, after the conference, amen, sa kanilang church, nakita ko, mga kapatid, ang kanilang instrument na kung sisigaw ka ng malakas, marahil yung Twitter ay bibigay sa sabo. Sabi ko sa akin may bahay, kung bang mag-offering tayo sa kanila ng speaker, katulad ng speaker na ito, David. Alam niyo mga kapatid, yung amount ng speaker at nung amount na binigay sa akin, worth 17,250 times. So grabe ang Diyos pagka nag-compute mga kapatid ng blessings. Tumpak na tumpak. Amen? Doble ang worth mga kapatid. Amen? Ang amount ng speaker na dalawa ay worth 35,000. Amen? 500. 35,000. Brother Rolly, 500 ang amount ng dalawang speaker. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti. So nag-unlock mga kapatid ang maraming blessings sa buhay po ng bawat isa. Pagka may pagsunod ka, may pananampalataya ka sa Lord, na Lord, gusto kong pagpalain mo ako. Sasabihin ng Panginoon, manampalataya ka, sumunod ka. Ano bang alituntunin na ipinapagawa ko? Amen. Sa iglesia na naroon ka, sumunod ka. Amen? Praise the Lord. Para maibuhos sa iyo ng Panginoon ang maraming pagpapala. Kaya sabi nga rito, it takes faith and obedience to God to unfold His supernatural blessings and miracle. Praise the Lord. Honor the Lord with all your wealth. Praise the Lord. Parangalan mo ang Panginoon ng lahat ng iyong tinatangkilik. Wealth, pagka sinabi natin wealth, amen, general yan, mga kapatid, amen? Lahat ng mayroon ka sa buhay mo, parangalan mo ang Panginoon. Yan man ay sa salapi, yan man mga kapatid ay sa iyong kabuhayan, praise the Lord, na mga material, parangalan mo ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, lagi sa inyo mga kapatid, ang ating mga anak na mga maliliit, i-guide natin sila, na habang maliit pa sila, amen, kinakailangan magiging faithful. Sa larawan ng pagbibigay, sabi ko sa inyo kanina, hindi kailangan ng Panginoon ang salapi. Praise the Lord. Pero kailangan ng Panginoon ang iyong faithfulness. Kailangan ng Panginoon ang iyong faithfulness. Sino ang magpapala sa iyo? Directly, mga kapatid. Hindi naman po maaaring sabihin ng Panginoon, anak, narito ang pagpapala sa sakong
Bariya. Kaya wala kami dahil hindi kasi tuloy. Gagamit ang Panginoon ng mga tao para i-unlock maraming blessings sa buhay. Now, take note mga kapatid. Tatlong bagay ang ating pong titingnan about sa pag-unlock mga kapatid ng blessings. The purpose of first fruit offering. Sabi nga ng ating offering leader kanina, yung first fruit. May mga churches, mga kapatid. Amen. Maging sa United Pentecostal Church Philippines, sa ibang mga churches, may mga miyembro, mga kapatid, na kanilang faithfulness ay naroon sa Panginoon. Na Lord, first month, unang buwan sa bawat taon, yung first fruit ko ay ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, hindi ko naman kayo pino-force. Hindi ko kayo oobligahin, mga kapatid, na gawin yan. Praise the Lord. Pero kung may desire kayo, at kung hindi kayang pigilan ang desire na yan, na, Pastor, wala kang pakialam sa gagawin kong ito. Dahil gusto kong pagpalain ng Panginoon, praise the Lord, at nahikayat ako sa mga salita na narinig ko buhat sa iyong pangangaral pagdating sa pagpapala. First fruit. Yung unang buwang sahod nila, hindi nila kakaltasan yon. Iipunin nila yon at dadalhin sa iglesia. Yun yung first fruit. So, grabe challenge. Para baka hindi ka nakakain. Para bagang wala ka nang bibilhin. Kasi nga, kabuang sahod mo ng unang buwan ibibigay mo sa Panginoon. Conviction nga. Lahat tayo, mga kapatid, amen, ay may iba't ibang conviction. Lahat tayo ay may iba't ibang pananaw. Amen? Nasa atin yon kung paano ang Diyos, mga kapatid, ay nangungusap. Subukan ko kaya na gawin yung sinasabi ni Pastor. Pero hindi ko kayo i-focus. Nasa inyo yan. Pananampalataya ko yan. Hindi ko kayo uubligahin. Amen? Nagawin yan. Pero kung may pananampalataya kayo, susubukan ko kaya. Susubukan ko kaya yung sinasabi ni Pastor. Kung paano i-unlock ng Panginoon ang maraming pagpapala sa buhay ng marami. Narinig ko, nakita ko yung sinend ni Brother Rowley na isang pastor, mga kapatid. Nagturo siya, o ikaw, Brother Ejon, magkano ba ang ibibigay mo para sa Panginoon? Hindi naman dapat ganun Kailangan mag-donate ka ng 10,000 para sa church. Personal. Ay walang sasabihin si pastor, walang sasabihin ang mga ngaral, mga kapatid, amen, ng amount. Pero kung may desire ka, praise the Lord, 100,000 man yan, million man yan, mga kapatid, 1,000 man yan, praise the Lord, desire ko yan para ma-unlock ang blessings ng Lord, even na naroon sa langit, at i-boost ng Panginoon sa buhay ko. By faith. Amen? Balik natin, mga kapatid, yung aking experience dun sa Mindanao. Nag-preach ako, mga kapatid. After preaching, Pastor, yung sobre. Sabi ko, ano yan? Pastor, 1 buwan po namin itong iniluhod. Bago bigay sa akin yung sobre. may mga tawag yan, may mga sakripisyo. May mga pampalubag loob, mga kapatid. Hindi mo ba alam, Pastor? Yung nilalaman ng sobre na yan, marami po mga kapatiran na nag-ambag-ambag po riyan. At marami pong mga luha, Pastor, ang tumulo sa aming mga mata bago po naipon ang amount na nariyan sa loob ng sobre na yan. Hindi ka na ba sa buhay yan?
So, syempre, ikaw na pastor na nakikinig, mabibigay sa'yo sobre. O tatanggapin ko ba o ano? Hindi mo ba alam, pastor, na kumapal na tuhod namin? Para ipadalangin naman yung nilalaman ng sobre na yan. Pastor, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi po. Sa kinukonsensyang pastor, kinuha ko po yun sa akin. Pero sabi ko, kukunin ko yan. Pag-unlock ng blessings yun. Kung ano mang binigay sa iyo, kunin mo. Conviction mo yan kung ibabalik mo as offering sa kanila. Huwag mong hadlangan. Pastor, ibibigay ko sa iyo. Ay, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yan. Kunin mo. Isang libo ka dyan, Brother Rolly. Nilabas mo yung ura. Babalik ko lang next week. May pangangailangan ako yung bayarin. Halimbawa, si Brother Rolly, babawi ako. It's na tayo, ha? So, demonstration ito about blessings. So, Brother Rolly nag-abot sa akin, Pastor, offering ko yan para sa iyo. Tinanggap ko. Hindi ko hinindihan yung blessings. Kasi pagka hihindihan ko yung blessings, ikaw na mismo, na lingkod ng Panginoon, ang nagsara ng pintuan ng langit para sa kanya. Amen? Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Para ma-unlock ang blessings ng kapatid sa buhay niya, kunin mo, conviction mo na yon kung ibabalik mo as offering para sa kanya. Kapatid, mas kailangan mo. Alam ko, matindi pangangailangan. Alam ko, 2,000 ka nang naglulugaw. At 3,000 na kang naglulugaw. Bumili ka ng ano? So para ma-unlock ang blessings ng Lord sa buhay niya, i-bless mo yung tao na nag-bless sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham, ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Amen. Ang magsusumpa sa iyo ay susumpain ko. Amen? Kung nais mo magiging pagpapala sa iyong kapatid, ikaw na mismo ang gumawa, mga kapatid, para pagpalain siya ng Panginoon. Amen. Kung ang Diyos ay nanguusap sa iyo, mga kapatid, amen, na kailangan ng tao, amen, kailangan ng tao ito. Praise the Lord. Ang bagay na ito, kung mayroon ka at ang Diyos na uusap sa iyo, huwag mong paiksin ang iyong kamay para dito siya. So number 1, mga kapatid, amen, the purpose of first fruit is to honor God. Una, para parangalan ang Panginoon. Hindi po ang tawang pinaparangalan mo. Amen? Ikaw lamang ang ginamit ng Diyos para pagpalaan yung tao na yan, pero ang pinaparangalan mo habang nagbibigay ka, habang nag-offering ka, mga kapatid, ay ang Diyos na naroon sa kalangitan. Amen? To honor God, giving the first and best, acknowledge God as the source of all blessings. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang source ng lahat ng ating mga pagpapala. Amen? First fruit. Praise the Lord. It is a conviction. Kaya sabi ko nga, kinuha ko, mga kapatid, yung envelope, yung sobre na mayroong lamang 10 libo. Itong kaibigan ko, mga kapatid, from Cebu, sabi niya, Pastor, hindi ko pa nakita yung gusali nila. Wala pang buloy.
Kasi tuwa na ako, may 10,000 offering eh. Tapos yung kaibigan ko, lumapit. Friend, wawa naman yung church nila, walang sinusong ganun. Nasa bulsa. Friend, ganito na lang gawin natin. Sa akin yung semento na 50 sacks. Sabi niya. Sa akin yung semento na 50 sacks. Sa'yo yung bakal. Mas mahal yung bakal ah. Abuno. Sabi ko, yung sobre na yan, tatanggapin ko, babalik ko as offering. Yung binalik ko mga kapatid, halos maluha-luha. Yung tumanggap sa Kristo. Malaking pagpapalay ko sa akin. Pero kulang po ito, Pastor. Kulang po ito, Pastor. Si Pastor Junar, mag-donate na po siya ng 50 sacks of cement. Sa iyo po, bakal, Pastor. Ilang bakal lamang po ito. Kinuha ko sa wallet ko, mga kapatid na buo pa. Ito po, pandagdag, 6,000. Amen. Praise the Lord. Alam po at naniniwala ako, mga kapatid. Amen. Na yung pagpapalang ibinigay ko sa kanila, naitanim ko yun sa loob ng iglesia. Hindi ko alam kung kailan aanin. Pero naroon yun. It takes time. It takes year. It takes month. Days. Week. Darating ang pagpapala. Amen? Magtanim ka lang at aani ka. Yan ang konsepto, mga kapatid, ng farmers. Ang farmers, nagtatanim siya. It takes 3 months bago siya aani. Amen? Huwag mong madaliin. Nakita po kami ng aking kaibigang kababata, mga kapatid, kahapon. Yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na sa panahon namin noon, mga yagit kami. So, nagkita kami kahapon. So, sinasabi ko na sa inyo na pastor na ngayon, nung nalam mo siya na nagbabawal na gamot, umaakyat siya ng yun, dapat yung dala niya itak, ang dala niya katala. Ano yung katala? Yung pangbukas. Katala. Ano gagawin dito? Hindi. Kukuha ko nyo. Langsang tama, mga. Pero, nung nagbalik loob siya sa Panginoon, pastor na po siya. Alam niyo ba, mga kapatid? Grabe, na-unlock ang blessings ng Lord sa buhay. Nakapag-aral siya sa Cubao. Amen. As seaman, mga kapatid, naging engineer, third engineer, at ngayon wala na siya sa barko. Nasa opisina na siya, superintendent. Ibig sabihin, kung ang kapitan ay pinakamataas, praise the Lord, sa barko, sa seaman, siyang nagdadala, mga kapatid, ng timon para mapatakbo ng maayos yung barko. So meron pa pala itataas yun. Nasa opisina natin.